isang ina tulad ni Arturo at Ana D ng isang special child or person with disability ay hindi naging madali sa amin tanggapin ang tadhana na pinagkaloob sa amin ng may kapal. Ngunit tapang at pagmamahal din pala ang kasagutang sa bawat tanong at bulong ng aming pagkamagulang. At sila rin pala ang magbibigay sigla upang maitaguyod namin ang magiging bunga ng kanilang bukas sa darating na panahon. Tunghayan po natin ang tapang, talino at dunong ni Ryan tungo sa pamumuhay ng tulad ng isang normal na man at work. Dito sa Show Boulevard, Pasig City, makikilala mo si Ryan D. 25 years old. Kinagigiliwan siya ng halos ng lahat ng mga empleyado na kanyang makakasalamuha. Bukod kasi sa magalang na, ay magiliw pa itong makitungo sa mga tao. Ngunit kakaiba si Ryan dahil siya ay may Down syndrome. Magandang gabi mga kaagapay. Ngayong gabi po ang makakapanayam ko po ay si Miss Ana D na isang parent advocate na katulad ko. Hi Ana, ang unang tanong ko sana sa'yo, ano yung naging preparasyon mo mula nung nalaman mo na mag-work na si Ryan? Basta pumasok siya sa eskwelahan, natapos naman niya ang kanyang grade school, nakatapos rin siya ng high school. Yung eskwelahan na ILLC, Independent Living Learning Center, tumutulong sila sa mga bata, yung mga special kids na maging independent pagkatapos makapaghanap ng trabaho. Noong namang nag-work na si Ryan, ano yung mga tingin mo naging experience niya? Nagtatanong ba siya sa'yo o nagkikwento? Pag uwi niya, parang basta automatic lang sa kanya na parang pag uwi, magbibihis na siya, ganon. Pagkatapos, ako yung nagtatanong sa kanya, "Oh, Ryan, how's your work?" Ginaganon ko. Pagkatapos, sabi niya, "Good, very good." Gusto man ng mga eskwelahan na tanggapin sila. Ang problema minsan, ang ibang parents, ang parang natatakot na baka mahawa daw anak nila, not realizing, hindi naman nakakahawa to eh. Kagaya ng ilang mga staff na kasama niya, malaki ang naitutulong nito upang mapadali ang kanilang mga trabaho. Bukod kasi sa pagkuha ng mga orders, ay nagde-deliver ng mga memos sa bawat empleyado at departamento ng kanyang pinagtatrabahuhan. Marami pang kakayahan ang makikita mo kay Ryan na kung mas huhubugin ay lalo pa itong malilinang pagdating ng mga araw. Nasa mga magulang ang pagpapalaki ng tama at maayos maging sila man ay espesyal. Ano naman yung ma-advise mo or message mo as a parent ngayon na si Ryan ay adult na at nagtatrabaho na? Treat them as normal as possible. Dahil diyan sila matututo kung paano maging independent para marunong silang mabuhay on their own. Na para marunong magtrabaho, marunong lahat, sarili nila. Hindi sila aasa kung kahit kanino lang. Hindi ka ba natatakot bilang isang ina pag halimbawa na wala ka na? Ano ang magiging feeling mo? Siyempre, nakakatakot, di ba? I hope na yung mga kapatid niya, aalagaan siya. Pero siyempre, minsan kasi may sariling buhay din sila. Hindi mo rin pwedeng asahan. Kaya nga, ang hinahanda ko ngayon is maging independent sila. Kakaiba man kung ituring ng karamihan, ngunit para sa mga magulang ni Ryan, ang kaibahan niya sa lahat ang siyang lalong nagpalalim ng kanilang pagmamahal sa kanya bilang isang anak. Dito napatunayan kung gaano kalaking sakripisyo ang nagagawa ng isang magulang maibigay lamang ang pag-aaruga kailangan ng kanilang mga anak. O nakita niyo na mga kaagapay, ang pagkakaroon ng Down syndrome ay very normal na rin kung iisipin. Lawakan lang ang ating pag-iisip at buksan lang ang ating puso. Ay parang isang larawan na din ng kwento ng bawat isa sa atin. Ilabas at ipakilala natin sila. Siguradong tatanggapin sila ng buong mundo. Di ba Ryan? Tama ba ako? Opo, malagahan. Uy, thank you Ryan ha. Kasi in-inspire mo kaming lahat. Dahil napakagaling mong magtrabaho na. Thank you very much. You're welcome. Okay. Ako po si Donna Lim. Ako po ang inyong kaagapay.